Ano nga ba yung status namin dito ng aking asawa sa lugar ng Greenland? Ano nga ba yung hawak ko na papel at ano din yung hawak na papel ng aking asawa? Sa video na ito mga kabayan ay sasabihin ko sa inyo kung paano nga ba ako nakapunta dito sa lugar ng Greenland at kung paano ko nakuha yung aking asawa. Maganda nga ba dito sa Greenland, ang sahod, klima at mga pagkain? Ano nga ba dito ang wala sa Greenland na meron sa ibang lugar at meron dito sa Greenland na wala din sa ibang lugar? Ngayong araw ay pag-uusapan natin dito mga kabayan kung ano nga ba yung mga experience ko dito sa lugar ng Greenland. Marami pa rin ang nagtatanong kung ano nga ba yung trabaho ko dito sa Greenland at kung paano nga ba daw ako nakapunta dito at ano yung recruitment ko. Ang trabaho ko nga pala dito sa Greenland ay isa po akong building electrician kung saan yung mga building ng mga bago ngayon o mga modern house ay kami yung naglalagay ng mga kable, mga ilaw at naglalagay lahat-lahat ng mga electrical device. Dito kasi sa Greenland, yung mga bahay dito ay mga sinauna pa o yung mga bahay na mga bungalow type. Kaya dito ngayon, yung government ay nagpapagawa sila ng mga building ng mga concrete na umaabot hanggang 10th floor o 11th floor. Pero nilalagyan pa rin yan ng mga insulation. Ang hawak ko pala dito mga kabayan ay working permit or working visa, kung saan na-hired ako galing sa Saudi Arabia papunta dito sa lugar ng Greenland at yung agency ko naman o recruitment ay work in JL na nakabase lang dito sa Greenland. Wala po akong binayaran na kahit piso. Mayroon man akong ginastos noon ay niripan ng aking company. Libre po lahat, ticket at yung aking bayad sa mga processing fee. Dahil nga meron akong working visa, pag may working visa ka dito sa Greenland ay allowed mong madala ang iyong pamilya, lalo na ang iyong partner, asawa at yung mga anak na below 18 years old. Ako naman ay hindi ko na dinala yung aking mga anak dito dahil nga ay nahirapan nga kami dito sa klima dahil ang Greenland ay malamig talaga sa buong taon. At ako naman mga kabayan ay hindi ko naman talaga balak dito tumira ng habang panahon dahil sa ngayon ay nag-iipon na lang kami ng aking asawa dahil balang araw ay magkakaroon kami ng negosyo sa awa ng Diyos ay magpurgod na din kami sa Pilipinas. May mga ibang Pilipino na din naman dito na tumitira na ng habang panahon dahil gusto nila dito tahimik at yung klima ay gusto nila. Hindi kagaya sa amin mga kabayan, ng aking asawa ay medyo talagang nag-a-adjust kami dito sa klima. Hindi lang sa klima dahil nga dito sa Greenland ay walang gaanong mga fresh na pagkain dahil nga walang tumutubo dito kahit kahoy, yung mga halaman ay tumutubo lang dito mga kabayan sa panahon ng summer dahil kahit summer dito ay sobrang lamig na umaabot dito yung temperature sa 4 degrees, 7 degrees o 8 degrees. Swerte na lang dito mag 12 degrees sa panahon ng summer. At yung lugar nila dito ay hindi mo naman pwedeng matamnan dahil nga yung lugar nila ay puro bato at wala ka dito makikita talaga na puro lupa. Mayroon naman ditong lupa pero may halong buhangin. Kaya hindi talaga mabubuhay dito yung mga tanim naturally. Isa talaga sa mga na-miss namin ng aking asawa sa araw-araw ay yung pagkain sa Pilipinas. Dahil nga sa Pilipinas ay kumpleto tayo doon sa pagkain, mga gulay, prutas, karni, isda. Dito naman mayroong mga isda dito pero pili lang yung isda nila dito mga kabayan. Hindi kagaya sa atin ay maraming klase-klaseng mga isda. Pero kahit gaano pa man mga kabayan, yung lugar nila dito ay hindi mahirap kumita ng pera dito basta masipag ka lang dahil ang daming pwedeng trabahoan dito. Sa Pilipinas kasi hindi naman kami sinuwerte. Ang laki nga pala ng gastos ko sa pag-aaral dahil nagtapos ako ng 4 years course at nag-board exam pa ako ng professional license sa electrical ko. Pero hindi talaga tumaas yung sahod ko kaya nga napilitan akong mag-abroad. Kaya nag-abroad ako sa Saudi Arabia at pumunta na ako dito sa Greenland dahil nga sa pera iniwan namin yung aming pamilya. Pero dahil nga mga kabayan gusto namin mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Dahil yung pag-abroad naman namin dito ay hindi naman panghabang buhay dahil nga gusto talaga namin sa Pilipinas basta mayroon ka lang sariling negosyo na sigurado ka na hindi ka mababaon sa utang at hindi ka maghihirap ay maganda talaga sa Pilipinas. Yung working permit ko pala mga kabayan or working visa ay nire-renew pala ito every year. Depende na din sa project. Dahil nga kami ay na-assign sa project ay hindi maiwasan talaga na may pagkakataon na hindi ka na ma-renew. Gaya sa mga kasama namin, 7 pala kami dito na Pilipino
Pilipino, iba't iba kami ng project. Kami naman ng kasama ko, magkasama kami sa iisang project lang. Sa ngayon ay kami na lang yung nirenew dahil nga yung mga kasama namin na 5 ay hindi na sila nirenew dahil na wala nga project. Sa ngayon ay nakahanda na din kami ng aking kasama na kung sakaling hindi na kami ma-renew ay pwede naman kami mag-apply sa ibang company kung gusto pa namin. Pero ako mga kabayan, kahit 2 years na dito ay okay na siguro ako. Pero nakadepende pa din mga kabayan kasi nga minsan ay marami din tayong mga plano sa buhay, may nag-iiba din yung desisyon natin. Sayang din naman kabayan yung pagkakataon na nandito na kami sa Greenland, nakikitain muna namin dito bago kami uuwi ng Pilipinas. Dahil nga pag umuwi ka ng Pilipinas ay hindi ka pa sigurado ay mas mabuti na dito na lamang habang nag-iipon. Pero bigyan mo na din kung hanggang saan ka mag-a-abroad lalo na pag may mga anak ka na lumalaki dahil nga ang buhay natin mga kabayan ay hindi naman talaga lahat nakadepende lang sa pera. Kung sapat naman yung income mo sa Pilipinas na magkaroon ka ng negosyo at masuportahan mo yung araw-araw na pamumuhay ay mas maigi na mga kabayan na mag-stay na lang sa Pilipinas. Maganda din naman dito sa Greenland, pag nadala mo dito yung iyong mga anak ay libre naman dito yung edukasyon. Ang problema lang, yung anak ko kasi ay medyo sakitin siya, kaya natatakot ako na dalhin siya dito. At hindi ko siya matutukan mga kabayan pag nandito, dahil nga yung salita dito ng mga bata at estudyante, kadalasan dito ay Danish talaga yung priority nila dito at Greenlandic. Bihira lang dito nag-i-English. Yung asawa ko naman mga kabayan ay reunification visa yung gamit niya o yung residence permit siya dahil nga under siya ng aking visa. Tuwing magre-renew ako ng aking working permit ay sinasama ko na din yung kanyang residence visa dahil nga mayroon siyang mga kabayan na tinatawag na reunification kung saan pwede kong madala dito yung aking pamilya, partner ko mga kabayan, asawa ko at yung aking mga anak na below 18 years old. Yung asawa ko naman ay pwede naman siya magtrabaho kahit saang company kung saan niya gusto, kahit anong oras, ilang oras yung pwede yung trabahoan. Yun lang maganda sa kanya ay open work permit siya. Kaya nga nandito siya dahil nga gusto ko mapabilis mga kabayan na makapag-ipon kami at makapundar at gusto na din namin mga kabayan na makauwi na din sa Pilipinas kapag mayroon na kaming sariling negosyo. Sa ngayon ay sakripisyo muna yung ginagawa namin kahit namimiss na namin yung aming mga anak ay tinitiis lang namin para sa kinabukasan. Okay naman yung mga anak namin ngayon dahil maganda naman yung pagpapalaki ng aking magulang dahil nga lumaki kami mga kabayan sa isang religious family na Christian mga kabayan kung saan bata pa lang kami ay tinitrain na kami kung paano yung mga magandang asal at matakot sa Diyos. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless you all po.